Learn more about health. Boost your awareness. Raise your consciousness. Advance your knowledge. Adopt new strategies. Makati Life Medical Center brings you life hacks para sa regular dose ng inyong kaalamang pangkalusugan. Life hacks. Healthy food or healthy dish, iniisip nila, bland, walang lasa, boring. No, that's not true. There, ganda, ang ganda na ng color, di ba? Okay, tama. No? So yung creatinine kasi ito yung dumi sa dugo na nililinis ng kidneys. Kaya nga po, doon po siya ni-refer sa nephrologist upang malaman kung meron po bang diferensya sa kidneys. Kaya po tumataas ang creatinine. Kapag ang kidneys ay nasira, sila ay permanente nang nasisira. Hello everyone! Magandang araw sa lahat ng nanonood ngayon at welcome sa Lifehack. Samahan ninyo kami ngayong araw na ito dahil ang topic natin ay tungkol sa ating mga bato. Alamin natin kung ano nga ba ang mga factors sa diet at lifestyle sa Pilipinas that affect our kidney health. If you love your life, your health, and your family, ito ang hack para sa iyo. Magandang araw! Welcome to Lifehack. Ako si Dr. Alson Cabarles, isang nephrologist sa Makati Life Medical Center. Ang title po ng episode natin today is Kidney Cuisine, Sustainable Diet and Lifestyle for Kidney Health. Ngayon, let's talk about kidney care at ang importance ng sustainable diet para mapababa ang impact ng chronic kidney disease sa mga Pilipino. Ngayon, tara at i-welcome natin ang ating mga guest patients, si Ginang Victoria Sanchez at Ginang Daisy Agas. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta ngayong araw upang samahan tayo sa usapang kidneys. Alam niyo ba na sa Pilipinas, isang Pilipino kada isang oras ang nagkakaroon ng CKD? At noong 2021, sinasabi na meron ng 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease. So talaga namang napakatalamak na at concerning para sa ating mga Pilipino ang sakit sa bato. Ano po ba yung mga naging storya po ninyo nung nalaman nyo na kayo po ay may chronic kidney disease? Nagpapagamot po ako sa Makati Lifeline. Ngayon, sa family medicine muna. Ngayon, nakita po na mataas ang aking creatinine at ni-refer ako sa inyo na kailangan patingin na po ako sa nephrologist. Maalaman kagad kung ano ang mga dapat kong gawin na para hindi lumala ang aking sakit. Okay, tama. So yung creatinine kasi ito yung dumi sa dugo na nililinis ng kidneys. Kaya nga po, doon po siya ni-refer sa nephrologist upang malaman kung meron po bang diferensya sa kidneys. Kaya po tumataas ang creatinine. Kayo naman po, Ma'am Daisy, ano naman po naging experience po ninyo? Nilaboratory po ako. Tapos nung lumabas po sa laboratory na may maano na daw yung kidney, isa kong kidney, maliit. Maliit na, okay. So, kadalasan kasi ang mga pasyente na mayroong sakit sa bato ay maaari mapag-alaman na may sakit sila sa bato sa pagtaas ng CREA or yung mga incidental findings like sa urinalysis. So, ito yung mga clues natin kung paano natin malalaman na meron palang sakit sa bato at kailangan na ng isang espesyalista upang tumingin sa kanila at mabigyan sila ng tamang advice. Nais naming malaman na dito sa Makati Life, meron tayong mga programa o serbisyo na binibigay natin sa ating mga pasyente. Meron tayong urinalysis at mga pang-electrolytes upang malaman ang function ng kidneys. Gayun din ang iba-ibang mga kagamitan tulad ng mga X-ray, ultrasound, CT scan na mahalaga upang ma-evaluate ng maayos ang kidneys ng ating mga pasyente. So dito sa Makati Life, ang maganda rito, kahit ikaw ay yellow card holder, ikaw ay mayroong benepisyo na makagamit ng mga programa at mga serbisyong ibinibigay natin sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Ang una ko lang munang tanong kasi may osteoarthritis ako. Ngayon, yung huli kong pagpapatingin po sa inyo, pinagbawalan nyo kung uminom ng kahit na anong pain reliever. Tapos, nag-ano nyo ko sa orthopedist. Ngayon, binigyan ako ng orthopedist ng tramadol, paracetamol. Okay. Pwede pa po kung uminom ng tramadol, Okay. paracetamol? Napakagandang tanong po niyan, Ma'am Vicky. So,
Hindi lahat po ng mga pain reliever ay safe para po sa kidneys. Karamihan po sa kanila ay nakakaapekto sa pag-function ng kidneys natin. Kaya maaaring sa maraming pagkakataon kung kayo po ay nakapagpakonsulta sa isang nephrologist, sinasabi po nila na bawal o hanggat maaari ay huwag uminom ng mga pain reliever. Ngunit meron ding mga pain reliever na safe po na inumin. Katulad po ng binigay po sa inyo ng inyong doktor na binigyan kayo ng paracetamol at tramadol. Ito ay dalawa sa mga uri ng gamot na pain reliever na maaaring mag-relieve ng pain po na nararamdaman po ninyo, pero sila po ay safe po sa kidneys. So mahalaga po, kung maalala nyo po, sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, yung pagpapakonsulta, na unless ang doktor po ang nagrekomenda at napaalam sa amin para sa dose adjustment, ay maaari naman pong uminom po ng mga pain relievers. So wag lang pong iinom basta-basta nang wala pong rekomendasyon ng doktor. Gusto kong malaman ng lahat na habang tayo ay tumatanda, ang function ng kidneys natin ay also bumababa. So, pang part po ng pagtaas ng creatinine, katulad ng sabi ko kanina, ay depende kung ano po ang dahilan. Ngunit, even if wala tayong sakit, ang ating creatinine ay aakyat ng bahagya dahil sa ating pagtanda. Sa pag-age po natin, ang kidneys natin nag-age at mayroon tinatawag na katanggap-tanggap or acceptable na creatinine batay sa ating pong edad. Sinasabi sa pag-aaral na at 70 years old, dapat ang function ng kidneys batay sa pagkakakalkula ng creatinine ay 70%. If it is lower than that, ibig sabihin may iba pa pong mga proseso na maaaring nakasira sa kidneys at hindi lang to dulot ng pagtanda. So, maaaring pong doon natin malaman kung ito po ba ay dahil sa high blood, sa diabetes, sa infeksyon, or sa isang glomerulonephritis. So, maaari pong marami pong dahilan. Pero kung yun po ay mas mababa doon po sa sa inaasahan, doon po natin siya sinasagawa ng laboratorio at mga po treatment management plan. So katulad po nung sa kaso po ninyo, individualize po nating sinasagot at ginagamot ang inyong pong kidneys kung ano po yung inyong sakit o naging dahilan kung bakit nanghina ang kidneys. Kasi isa pa pong dapat nating malaman na kapag ang kidneys ay nasira, sila ay permanente nang nasisira, lalo na kung ang reserve ng kidneys o yung sinatawag nating natitirang lakas ay mahina na. Merong pagtaas ng creatinine na tinatawag na acute kidney injury na maaaring bumaba at maging normal after po ng ilang araw, 7 araw. Pero meron din po na nagtatagal kapag mahigit na po na 3 buwan. Ito po yung tinatawag nating chronic kidney disease. So mahalagang malaman natin na ang pagtaas ba ng creatinine ay acute or chronic kidney disease type. Normal po ba yan sa may kidney na nagkakaroon ng mga pasa? Dahil sa pagbabago sa homeostasis or yung pagbabago sa katawan, dahil nga po pag tumataas ang creatinine, ito ay senyalis na mataas ang lason ng katawan sa dugo. Ang creatinine kasi ay isang surrogate marker. Ang ibig sabihin ng surrogate marker, isa lang siyang representative sa dinami-dami ng lason sa katawan. So ibig sabihin, may mga lason sa katawan na maaaring makasira sa paggawa ng platelet or yung kahit adequate yung platelet ay yung kanyang activity or yung functionality ay may derange. So maaari po itong mag-cause ng pagpapasa. May mga pasyente talaga tayo na nakakaranas ng pagpapasa dahil sa panghihina ng kanilang kidneys. So hindi po malayong mangyari po yun. So ang kidneys po ay nagpo-produce ng hormone na tinatawag po nating erythropoietin. So kapag po nasira ang kidneys natin, itong hormone po na to ay bumababa. So pag mababa na po ang erythropoietin po natin sa katawan, mababa na po ang signal na dinadala nito sa bone marrow natin na gumawa ng pulang dugo. Kaya nga po yung mga pasyente na minsan nasa stage 4 at stage 5 na po ng chronic kidney disease ay nangangailangan po ng erythropoietin injection na kung sasabihin ko din sa ating madlang nakikinig at manunod ay available din po sa pharmacy po ng Makati Life. Posible po ba pag stage 5, hindi na po ma-dialysis? Ang staging po kasi ng chronic kidney disease ay nagbibigay sa atin ng babala, gayon din po ng pamamaraan kung paano natin gagamutin. Ang isang pasyente na nasa CKD stage 5 ay hindi agaran na nagda-dialysis unless meron po mga senyales o sintomas na po. Pero ang stage 5 po kasi tinatawag nating end-stage renal disease kung saan palyado na po or totally failed na ang kidneys. At ang maaaring mga kapamaraanan upang pong magamot po ito ay una, ang pinaka-importante ay magsagawa ng transplantation at pangalawa, habang naghihintay sa pagta-transplant ay
magkaroon po ng panandaliang paglilinis ng dugo sa pamamagitan po ng dialysis. So, ang una po ay yung tinatawag nating peritoneal dialysis, kung saan yung peritoneum o lining po na nasa loob po ng tiyan ang ginagamit na pansala po. No, sa instead na po yung kidneys ang nagsasala, yung peritoneum po ang nagiging pansala po ng ating katawan. So naglalagay po ng Tenkov catheter or catheter dito po sa tiyan, kung saan po naglalagay po ng fluid at magstay sa tiyan habang nililinis at dinidrain po siya. So yung control po ng fluid, yung lumalabas, ganun din po yung mga nasalang dumi ay lumalabas doon sa Tenkov catheter. Yun po yung peritoneal dialysis. Ang hemodialysis ay ang paggamit po ng artificial na kidneys na tinatawag po natin, kung saan meron pong dialyzer na nag-a-act as kidneys, no, in the outside of our body, kung saan pagkatusok po sa ating mga ugat ay dadaloy po yung dugo, dadaan po doon sa dialyzer upang linisin po yung dugo at ibabalik po pabalik po sa ating katawan. So marami sa mga kababayan nating Pilipino ang alam po nila yung hemodialysis na nagsasagawa po ng session 3 times a week. Ang peritoneal po kadalasan ginagawa po home-based po siya. Ano po mga bawal kainin? So mahalaga pong malaman natin kung ano po yung pangunahing sanhi ng pagkakasakit sa kidneys at ito po yung atin pong tinutugunan. Meron pong kalkulasyon ng tamang amount po ng protina, asin, gayon din po ng calories na dapat po tinitake po natin. Kaya nga po mahalaga din po na magpakonsulta po tayo sa mga dietitian upang po tayo ay mabigyan ng gabay. Maaring kasing yung ibang mga sasabihin ko dito ay maaring hindi applicable sa lahat ng pasyenteng may chronic kidney disease. Pero ang isa sa ating sinasabi madalas ay limitahan ng pagkain ng protina, gayon din po yung mga asin at gayon din po yung mga matataba. Pagkat sila ay nagdudulot hindi lang ng sakit sa kidneys, ganun din ay nagkakaroon ng epekto din sila sa puso, sa high blood, at sa iba pang aspeto ng sakit katulad ng diabetes. Again, maraming salamat sa ating mga guests, Ginang Victoria at Ginang Daisy. Maraming pong salamat sa inyong oras, sa pag-share sa amin ng inyong mga stories at ganun din sa inyong mga katanungan na nagbigay ng kasagutan at kalinawan sa mga iniisip ng mga kasama po natin dyan na pasyente na maaari ding may sakit sa bato. At salamat sa lahat ng nanood at nag-tune in sa Life Hacks, Health Awareness, Consciousness, Knowledge, and Strategies. Today we talk about kidney health. At kami po ay maraming natutunan at natutunan din sa mga storya ng ating mga pasyente. Maraming pong salamat sa inyo at dalangin po namin na sa susunod po naming pagkikita ay kayo po'y nariyan pa rin nakatunghay sa ating Life Hacks. Maraming salamat po. Ito si Dr. Cabarles ng Makati Life Medical Center. At since sa pag-uusapan naman na din natin ang diet, para sa susunod na segment, let's welcome our Executive Chef and Dietitian from Makati Life. Hi, my name is Mike Prado and I'm the Executive Chef of Makati Life Medical Center. Ako naman si Nanette Morato, ang nutritionist dietitian ng Makati Life Medical Center. Mukhang exciting nga. Yes. It's a balance. May fruit, may vegetable, may protein. Happy ako pag ganyan. Siyempre, very good. dietitian ako eh. Actually, itong dish natin, hindi naman to talaga parang pang CKD patient lang. Alam nyo guys, let me tell you something. A lot of people, they have this wrong notion na pag sinabi, healthy food or healthy dish, iniisip nila, bland, walang lasa, boring. No, that's not true. It's like really knowing your ingredients. And you should know how to play with it. Okay? So, before we start, I'd like to first introduce marinate na natin yung mga ingredients natin panggawa natin ng salsa. So, I'll be putting the mango. Tamis niyan. Cilantro. Wow, wansui. Yes. Pineapple. Diba? We have cucumber. The kamyas. Kamyas. Masarap. Diba? Something different. Marami kaming kamyas sa bahay. Kaya nga sustainable. Isipin mo, abot kamay lang po. Oo nga. We have the bell peppers. And then, the red onion. Yung onions. Yes. Okay. So, now, siguro, Miss Tanny, you're asking, bakit inuna ko to, no? Because I want their flavors to, it's just like you're introducing them sa bawat isa. Okay? So, I'm gonna marinate it. Simple lang.
Okay, ano yan? Kasi little olive oil. So, olive oil. Yes. Healthy. Of course, olive oil. That's a healthy Puro fat healthy ng tayo olive dito. oil. Okay. And I'm gonna use it. Now, ganito guys, no? Since this dish is, medyo pang CKD tayo. Okay? So, I'm not gonna use too much salt. Yeah. Ang gagamitin ko na lang, Miss Nani, lalagyan ko na lang salt, will be the fish. Very, very little lang. Pero hindi ko siya Okay. ididiretso sa fish. Actually, kasi i-drench natin siya sa flour, by the way. Sorry. And then, I'm gonna use like, okay, this is like simple all-purpose Harina. flour. Yeah. I'm gonna put some paprika para lang meron konting color. And flavor. Yeah. And then, salt. Super little lang. Super Konti little lang talaga because we're There. talking of yung kidney-friendly Yeah. diet. So, Strict. very, very, tayo, I'm Tori. gonna use some pepper. So basically, alam mo, Miss Nanit, sa tingin ko, hindi naman siya magiging sobrang no? Kasi, well, for one, ginamit natin siya dito sa flour, no? So let's just mix this. Okay. And then dito natin siya i-drench. Siguro you can see the fillet. Okay? So, etong fillet na to, okay, this one came from this fish. Ayan, yan siya. You guys can see it. Ayan. So, dito siya nanggaling. Although, this is, I think, this is a little over, ilang grams ba dapat, Miss Nanit? For our preparation for lunch, ang gusto ko sana ay 60 grams lang. Cook na, okay. cook. Equivalent yan sa 2 exchanges. Okay. So, kung 60 grams, I think this one. Okay. Yeah, I think this is perfect. Okay. So, drench lang muna natin siya dyan. Actually, ang unahin kong lutuin will be the vegetable. Kasi, alam mo ang tendency nitong alugbati na to, medyo it tends to be watery, no? So, sa akin, what I'm gonna do, I'll cook it now, and then medyo i-rest ko lang siya. So, allow lang natin water niya medyo mag-drain down. Okay. Yeah, and then after that, this naman is like marinating already. Yung salsa natin. Yes! Wow. Look at the color. Nice color. Diba? Smells good. Very earthy. Very... Sarap nito, guys. If only nandito kayo. Talaga. Swerte andito. Okay, so medyo may na yung pan natin. Little lang, ha? Okay. Olive oil, Yes, of course. Of course. healthy fat as I mentioned. Yan. Actually, yung garlic, hindi naman natin talaga siya kailangan, like sabihin na parang tutustahin or whatever. You'll just parang i-render lang natin yung flavor niya para, alam mo, parang lumabas siya. Lumabas yung flavor niya. Yan. Simple lang. Napaka-simple itong dish ito, by the way. Yeah, you can put it lang. Okay, ito na, alugbati, Yeah. Malabar nightshade. Yeah. By the way, siguro you're asking like how much yung alugbati na nilagay natin. Siguro ito like mga 30 grams lang. Pwede natin isipon ng konti, no? Talagang konti, please ha. Okay, let's see. Pinch, kundi ikaw ang ipipinch. Okay, there. Sa pepper ba, Miss Nanette, merong... Wala naman restriction sa pepper. Actually, kung hindi tayo gagamit ng asin, pwede tayo gumamit ng ibang mga herbs, spices. Gaya nga kanina, cilantro, yung mga paprika, yung ganon. Onion, garlic, ayan, nag-brown na ang ating bawang. Ang bilis Yes. Alis tayo nito. So, wag nyo isipin na pag walang asin, parang wala nang pag-asa sumarap ang pagkain. Of course not. Kwentuhan mo ako, Miss Nanette. I mean, as a dietitian, ano ba mga challenges? Okay, maraming challenges sa CKD kasi depende sa stage ng CKD. Check mo mga lab exams. But generally, we really watch, tinitingnan natin yung sodium, potassium, phosphorus, pati tubig and protein. So, yun ang mga binabantayan natin kasi yung kidney, pag medyo hindi na nag-work 100%, itong mga sodium, potassium, uric acid, creatinine, nagsistay sa body na hindi maganda. Pero pag early stage ng chronic kidney disease, hindi naman ganun ka-stricto para maiwasan na lumala. Pero Miss Nanette, kapag meron kang CKD, di ba parang can you still eat yung
like pwede ka pa rin ba mag-rice? Pwede ka pa rin... Siyempre, you always have balanced diet. Kailangan balance lagi ang diet mo. May rice, like Go Grow Glow, di ba? Rice, protein, may fat pa nga, at saka vegetables, fruits, and lagi nating huwag kakalimutan, tubig. Hindi pwedeng, ay, hindi na lang ako magtutubig, magko-coke na lang ako, iced tea or whatever. The best talaga is tubig na malinis, syempre. Ha? Huwag kung saan-saan yung tubig. Grabe din pala, no? I mean, it's no joke pala. Yes, No joke. totoo. That's why keep yourselves healthy. Let food be thy medicine and medicine be thy food. Wait, Miss Anne, is it true, okay, na there's no such thing as one diet fits all? Of course. Kasi kung everybody, lahat tayo kanya-kanya, unique tayong lahat. So, hindi pwedeng yung, kunwari, yung What's applicable na diet for me, ay pwede rin sa'yo. parehong-pareho sa akin. Hindi pwede. Kasi number one, age, tingnan ng age, ang physical activity, nag-exercise ba to o lagi lang nag-gaming, no? So, dahil pala tinitingnan, consider? oo, age, weight, height, lahat. Oh, Yun. okay. So, kinocompute yan. Pero basically, meron naman tayong mga general guidelines para gawin yung mga hindi pwede at anong pwedeng kainin at gawin. So, dapat pala ang isang patient with CKD should really work hand-in-hand with the doctor and Of the course, dietitian. laging with the doctor. Kasi ang doktor ang magpre-prescribe ng diet. Kami ang mag-i-interpret ng diet. Sasabihin namin, ito ang binigay sa'yo, ito ang pwede mong kainin. Oh, So, wow. yun. So, That's- di ba, minsan pag iniisip nyo salt, iniisip lang nyo asin. Hindi, ang salt ay madaming forma. Pwede siya sa canned goods. Kasi hindi naman asin talagang tinitingnan natin yung sodium content. So, makikita nyo sa canned goods, sa processed meats, sa ketchup, sa, yung favorite ko, bagoong alamang, sa patis. So, yun, pati barbecue sauce. Yun, dapat pati baked products. Maraming sodium content yan na babantayan natin. Pero hindi ko sinasabi bawal lahat kainin. Meron kang pwedeng kainin in moderation. Lahat naman pwede, wag lang sobra-sobra. Okay, so tapos na natin tong alugbati. Ano lang susunod, Yes. Chef? Ito ng fish natin, sunod na natin. Okay, yung pampano. Yeah. Not so much, I mean, besides, it's olive oil naman. No? Yeah, alam mo, painitin lang natin siya para pagka niluto natin, kasi gusto ko yung fish Parang magkaroon may ng crust, crust. tapos medyo syempre crispy, di ba? Pero malambot sa loob. Of course, Wow. moist. Yeah. Hindi, actually, alam mo, Miss Nanit, what's so good about pompano? No? Kasi alam mo, again, it's very moist fish. Pwede kayong gumamit ng any white meat fish. Tama, Miss Nanit? Oo. Actually, pwede kahit anong isda. Pwedeng okay. salmon, pwedeng pampano, whitefish fillet. Marami namang isda pwede. There you go. Yeah, yan lang natin siya. Now, habang nandiyan siya, ito pa rin. Okay. My God, I can just imagine kung gano'n ako sarap to. Diba? Even the color. I think now, magkakakilala na sila. Alam mo yun? Ay, ganon. Yes, oo, Miss Like, Nanit. text-mates na sila. Actually, one of the happiest places para sa akin is the kitchen. And of course, cooking, di ba? There. Okay. Ganda. Ang ganda na ng color. Di ba? Oh. Yeah. Pero, hindi naman siya kailangan talagang parang sabi mo super tostado. Ay, oo naman. Yeah. Siguro later, ikutin natin siya ulit. There. You see this color? Yan. Yan yung gusto natin. Yan yung hinahabol natin. That's really good. Ganda-ganda ng color niya. Okay, turn it off na. Mainit pa naman yung oil niya. Sa pagluluto, importante din ang food safety. Malinis lahat. Hindi pwedeng, halo-halo yung hilaw sa luto. Kailangan may segregation. Kasi meron tayong 4 na steps sa food safety. Yan ay number 1, clean. Malinis lahat. Malinis ang ingredients. Malinis ang mga gagamitin nyo. Malinis, most especially ang kamay. Diba? Kaya meron tayong 20-second hand washing. Tapos kailangan segregate. Hiwalay yung marumi sa malinis, yung hilaw sa luto.
Yun. Then, gaya ng ginawa ni Chef Cook, kailangan niya lutuin sa tamang temperature Yeah. kasi pagka hindi maganda yung pagkaluto, may germs na dadami. Nagpo-form, no? At yun ang cause, chef, ng nagsasakit ang tiyan, LVM, foodborne illness. Wow. Okay. So, lumalalim na po tayo, no? Oo. Kasi, Yeah. kasi chef, diba, kahit masarap ang pagkain, pag hindi siya safe, nagkasakit ka, hindi yon quality na pagkain. Lalo na kung nasa ospital tayo, sobra tayong very strict dyan. Yes. That is so true. Oo. Tapos kung hindi nyo kakainin agad, itatago nyo within 2 hours. 2 hours? Yes, kundi after 2 hours, kung nasa room temp siya, ang bilis mag-grow ng mga mikrobyo. Kasi yung mikrobyo, hindi mo lang maaamoy, hindi mo nga makikita, microscopic yon. Pero, andun na. Kala ng tao, pag mabango pa ang pagkain, okay pang amoy, mukhang okay, pag kinain, okay. Pero Doon na lang nila ma-realize na parang may mali na pala. biglang magsasakit mo ospital. Mahilig mag-iwan lang ng pagkain after lunch, tas babalikan ng dinner, delikado yun. Very I-re-ref Pinoy. yun. Yeah. Okay. So, let's plate na, guys. No? Okay. Okay. Ito na yung final natin. Final Ayan product na yung natin. alugbati. Yeah. Lagyan natin siya sa gitna. No? Okay. Lagay ko na lahat ito, Miss Janet, ha? Oo. Hindi naman tayo very strict sa gulay. Maganda ang gulay. Pero unless nga may mga potassium kayong control or what, doon tayo mag-aano. Oh. So, yung sinasabi nilang 1 portion or 1 exchange, at least half cup na luto. Pag hilaw, 1 cup yon. Ganun ba yun? Oo. Sa restaurant, iba ang serving portion sa amin. Kami, exchange ang tawag namin. Oh, so iba-iba pala terminologies, no? Oo. Okay. So, now Miss Janet, nalagay ko na yung pinakamagiging bedding natin, which is the stir-fried alugbati with garlic. Ito na yung next. Ito na actually, ito na yan yung na yung pagpa-flavor. salsa. Yes. Okay. Parang sauce. Yes, ito yung magiging sauce na. Ang ganda ng kulay, May Yes. yellow, red, green. Ang ganda. And then we top this. Yan yung pampano. Yes. Wow. Pero syempre, lagyan natin ng konting drama yan. Oh, may drama pa si Chef. Syempre, Nanonood siguro syempre. ng Korean novela. Okay. Ayan. So, Chef yung rice. lagyan natin ng konting olive oil. Okay. There. And then, some pepper. Okay. Guys, this is really good. Okay. And then, garnish natin siya with cilantro. And there you go. That's our pan-seared fish on a bed of alugbati. And your red rice. Oh, by the way, the red rice also. Because we want balanse ang diet, hindi pwede puro ulam lang. Pwede naman ang white rice. Yun lang, kaya ako sinuggest ang red rice kasi mas marami siyang fiber at mas marami siyang antioxidant. Kasi ang white rice natin, tinatawag natin polished rice. So natanggal yung bran, yung outer covering ng bigas. There you go. So less siya sa protein, sa fiber, at sa antioxidant ang ating white rice. And again, maraming salamat po. Thank you for watching this episode. See you soon! Maraming salamat at sana may natutunan kayo kasama ako at si Chef Mike. We hope this episode has brought you vital hacks that you can bring with you as you journey with us towards a healthier and happier Philippines. Laging tatandaan na sa Makati Life, mahalaga sa amin ang life mo. You can rewatch this episode and other upcoming episodes of our webinar at Makati Life's official Facebook. Take care because we care.